MT Novel Story. Global Freeze, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 721. The New Liang Yu. Malabo ang langit at lumilipad ang mga snowflake. Ang walang katapusang nyebe na ito ay bumabagsak sa loob ng kalahating taon at tila hindi ito titigil. Dumating sina Zhang Yi at Yang Zhengzhen kay Deng Yuan. Naghihintay sila sa sala ni Deng Yuanbo. Bagamat sinubukan ni Zhang Yi ang kanyang makakaya na panatilihing kalmado ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na paminsan-minsang nakatingin sa labas ng pinto ay nagpapakita ng kanyang panloob na kaba at pag-asa. Ano kaya ang magiging hitsura ni Liang Yu? Sa isip niya, medyo umaasam at medyo kinakabahan. Di nagtagal, nakilala niya si Liang Yu. Dinala ni na Deng Yuanbo at Lian Cheng si Liang Yu dito, at narinig ni Zhang Yi ang mga tawanan sa daan. Mukhang maayos naman silang nag-uusap sa isa't isa. Nakita ni na Zhang Yi at Yang Zhengzhen si Liang Yu. Katulad pa rin siya ng dati, nakataas ang kanyang heroic na kilay, nakatali ang kanyang buhok sa isang high ponytail, at ang kanyang puting damit ay nakapulupot sa kanyang well-trained na katawan. Parang wala naman masyadong pinagbago. Gayunpaman, ang likas na katangian ng tao kung minsan ay nangangailangan sa atin na isantabi ang mga anyo at tingnan ang kakanyahan. Alam ni Zhang Yi na may kakaiba sa loob niya. Nang makita niya si Liang Yu, masayang tumakbo si Yang Zhengzhen at niyakap ang kanyang guro. Teacher Liang, okay ka lang. Bagamat gustong puntahan ni Zhang Yi at tanungin si Liang Yu tungkol sa eksperimento, pinigilan niya ang kanyang salpok matapos masulyapan sina Deng Yuanbo at Lian Cheng sa tabi niya. Naglakad siya palapit kay Liang Yu nang hindi nagmamadali. How's it going? Okay lang ba ang kalagayan mo ngayon? Itinaas ni Liang Yu ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ni Zhang Yi. Bahagya siyang ngumiti at tumango. I feel very good now. I have to thank Mr. Deng for his help. Palihim na naisip ni Zhang Yi, tila ang lakas ni Liang Yu ay lubos na napabuti. May mga tagalabas pa rin noon, kaya wala siyang pinag-usapan ng detalyado. Sa halip tumingin siya kay Deng Yuanbo nang nakangiti, Mr. Deng, maraming salamat. Bahagyang ngumiti si Deng Yuanbo at sinabing, ito ang napagkasundoan natin. Sabi ko, kung malulutas mo ang eclipse, pareho tayong makikinabang. Ngumiti si Zhang Yi at nagsabi, kung sasabihin mo iyan, hindi ako magiging magalang sa iyo. Sa pagtingin kay Liang Yu, biglang naisip ni Zhang Yi, kung ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay mababago ng pamilya Deng, mapapabuti ba ang kabuoang lakas ng kanyang koponan ng ilang antas? Sa kaisipang ito sa kanyang isipan, nagsalita si Zhang Yi habang kailangan siya ni Deng Yuanbo. Matapos itong marinig ni Deng Yuanbo, mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa oras na ito, ipinaliwanag sa kanya ng mayordomo na si Lian Cheng sa tabi niya. Mr. Zhang, maaaring hindi mo maintindihan kung gaano karaming resources ang kailangan nating gastusin para mapahusay ang lakas ng isang alien. At hindi lahat ay kayang tiisin ang ganitong uri ng eksperimentong proseso. Napabuntong hininga si Zhang Yi, iyon na nga. Sabihin ko lang, hindi ito magiging ganoon ka-simple. Nakangiting sinabi ni Deng Yuanbo, bagaman hindi natin sila magawang gumawa ng ganoong kalaking pag-unlad sa loob ng maikling panahon tulad ni Miss Liang, matutulungan pa rin natin silang mapabuti ang kanilang mga katawan at pagbutihin ang ilan sa kanilang lakas. Bahagyang ngumiti si Zhang Yi at may mga kalkulasyon sa kanyang puso. Nagtanong lang siya, at hindi niya alam ang mga patakaran at direktang nagtanong. Dahil maaari lamang itong palitan ng interes, at wala siyang pakikipagkaibigan sa pamilya Deng, kaya imposibleng tulungan siya ng iba ng walang dahilan. Naiintindihan ko. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magkatrabaho in the future. Sina Deng Yuanbo at Zhang Yi ay nagpalitan ng casual na pagbati, ngunit hindi siya gumawa ng anumang kahilingan. Siya ay kasing pala kaibigan ng isang NPC na dumarating lamang upang bigyan ka ng mga buff. Ngunit si Zhang Yi ay hindi nang ahas na tingnan siya kahit kaunti. Ang ganitong uri ng matandang Zoro ay higit na mas mahusay sa paglalaro ng mga trick kaysa sa kanya. Nagdahilan si Zhang Yi at umalis kasama ang mga tao. Hindi sila pinigilan ni Deng Yuanbo. Sa halip, masigasig niyang hiniling kay Lian Cheng na ipadala sila sa labas. At hayaang ihatid sila ng sasakyan ng pamilya Deng pabalik sa kanilang tinitirhan. Bago umalis, inabot niya kay Zhang Yi ang isang gintong brose. At sinabi sa kanya na ito ay relic ni Deng Shentong noong nabubuhay pa siya. Kung dadalhin mo ito, magiging mas madaling pagsamahin ang mga miyembro ng God Team. Hindi napigilan ni Zhang Yi na mapabuntong hininga na si Deng Yuanbo ay talagang maalalahanin.
Kaya lang para sa kanya, hindi niya kailangang umasa sa lakas para paamuhin ang ilang subordinate. Sa daan, hindi masyadong nagtanong si Zhang Yi kay Liang Yu dahil nandoon ang driver ng pamilya Deng. Ngunit sa sandaling nakauwi na siya, hindi na isara ni Zhang Yi ang kanyang chatterbox. Nagtataka siyang nagtanong tungkol saan ang eksperimento ng pamilya Deng. Sa anong antas na dagdagan ang iyong lakas ngayon? Nakaramdam ka ba ng anumang pisikal na kakulangan sa ginhawa? Hinubad ni Liang Yu ang kanyang coat at inilagay ito sa stand. Nang makita ang umaasam at kinakabahang ekspresyon ni Zhang Yi, ngumiti siya. Ang proseso ng eksperimento ay kahanga-hanga. Inilagay nila ako sa isang transparent plexiglass chamber. Pagkatapos ay tinurukan nila ako ng ilang mga gamot at kumuha ng ilang napakakakaibang mga operasyon. Sa paggunita sa proseso ng eksperimento, naramdaman ni Liang Yu ang lamig sa kanyang mga daluyan ng dugo. Bigla siyang kinilig. I feel as if I have reborn. I mean literally, truly reborn. Sa 3 araw, ang lahat ng aking balat ay napalitan, at maging ang aking dugo at mga organo ay nagpakita ng makabuluhang pagbabago. Dahil nangangailangan ito ng mahabang panahon ng pagpupuyat, ang pakiramdam na iyon ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Napakaseryoso ng mukha ni Liang Yu. Hindi napigilan ni Zhang Yi na malunok ang kanyang laway. Sobrang sakit ba? Tumango si Liang Yu. Kung ikaw ay may mahinang pisikal na fitness, o ang iyong paghahangad ay hindi sapat na malakas, maaari kang mamatay sa gitna ng eksperimento, o maaari kang magkaroon ng mental breakdown. Hindi napigilan ni Yang Xingchen na lumapit at marahang niyakap ang kanyang katawan. Teacher Liang, sobrang nahirapan ka pala. Puno ng pagkabalisa ang tono ni Yang Xingchen. Malaki pa rin ang respeto niya sa simple at mabait na gurong ito. Hindi napigilan ni Zhang Yi na tumahimik. Nang sabihin sa kanya ni Deng Yuanbo ang bagay na ito, hindi niya binanggit ang sakit na dinanas niya sa panahon ng eksperimento. Pero mataas daw ang requirements niya para sa mga kandidato. At kapag tinanong ang pangalan, si Liang Yu ang dapat piliin. Ang orihinal na akala ni Zhang Yi ay dahil dinala lang niya sina Liang Yu at Yang Xingchen sa Blizzard City. Ngayon ay tila hindi na ito ganoon ka-simple. Dahil ang ganitong uri ng eksperimento na naglalayong hikayatin ang paglago ay hindi lamang isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Tumingin si Zhang Yi kay Liang Yu at sinabing, nagdusa ka. Ngunit ngumiti si Liang Yu at umiling. This was my choice. Pinaalalahan din nila ako before the experiment. Kahit na ang proseso ay napakasakit, ang aking mga natamo ay napakalaki. Din. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, nagulat maging ang sarili sa bagong lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay parang isang sports car na puno ng gasolina at maaaring tumakbo ng mabilis hanggat gusto nito. Tinitigan ni Zhang Yi si Liang Yu at sinimulang timbangin ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Hindi na kailangang sabihin ni Liang Yu ang tungkol sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, siya ay nasa buong lakas na. Ang tanging pagkukulang ay napakakaunting mga dayuhan ang nilamon nito na nagreresulta sa kapangyarihan nitong labanan na nasa ordinaryong antas lamang ng Delta. Ayon sa hinuha ni Zhang Yi, ang dating komprehensibong antas ng kakayahan ni Liang Yu ay talagang katulad ni na Xiao Honglian, Xing Tian at iba pa. Kaya ngayon, anong antas ang pagiging epektibo ng kanyang labanan? Sa isip ni Zhang Yi, tahimik na lumitaw ang isang plano. Sumili ang ngisi sa kanyang labi. Sa tingin ko dapat kitang hanapin ng kalaban at hayaan kang subukan ito. Ang mga kalaban na binanggit ni Zhang Yi ay natural na miyembro ng kanyang Tango team. Chapter 722. Provocation. Kinabukasan, sa training ground sa ground floor ng combat center, tinawag ni Zhang Yi ang lahat ng miyembro ng Tango team na magtipon dito. Ginanap ang unang all-hand meeting ng kanilang Poppy Squad. Hindi na kailangang sabihin, hindi na kailangang magsabi patungkol sa Black Robe Team. Medyo maayos ang kanilang relasyon kay Zhang Yi, at sa tulong ni Bailey Changqing, natural na matatanggap ng lahat ang pamumuno ni Zhang Yi. Gayunpaman, iba ito sa Celestial Team. Malaki ang impluensya ni Deng Shentong sa kanila. Siya ay makapangyarihan, sobrang talino, at may napakalakas na personalidad. Minsan ang personal na sinabi ni Zhu Xing na siya ay may mahusay na karakter. Ang naturang kapitan ay isang pangalawang henerasyong mayaman na napakamapagbigay sa kanyang mga kalaban. Sinong hindi magkakagusto sa kanya? Hindi nagtagal pagkatapos mamatay si Deng Shentong sa labanan, isang hindi kilalang estranghero mula sa labas ng lungsod ang dumating upang pumalit sa kanya.
Ang natitirang tatlong miyembro ng God Team ay medyo hindi masaya. Walang laman ang malaking training ground. Tuwing weekday, nagsasanay ang iba't ibang team dito. Alas 9 ng umaga ang napagkasundo ang oras. Dinala ni Zhang Yi sina Yang Zhengzhen, Liang Yu at Wawa sa training ground. Dumating dito sa tamang oras ang 6 na miyembro ng Black Robe Team. Kumaway si Bailey Changqing at masiglang binati si Zhang Yi. Captain, nandito na lahat ng kakampi natin. Tumingin si Woody at iba pa kay Zhang Yi na may labis na emosyon sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal, si Zhang Yi ay pinuno lamang ng isang puwersa sa Tianhai City. Pero ngayon siya na ang naging pinuno nila. Masasabi lamang na pagkatapos ng katapusan ng mundo, parami ng parami ang mabilis na makakaakyat sa tuktok na may sariling kakayahan. At ang sitwasyon ng seniority ay unti-unting bumababa. Lumapit si Zhang Yi at pinagmasdan ang eksena, tanging ang mga nasa Black Robe Team lang ang nakita. Ngunit hindi niya nakita sa listahan ang tatlong miyembro ng Celestial Team. Alam na niya sa puso niya na malamang hindi kumbinsido ang tatlong lalaking iyon na siya ang kapitan at sinadya siyang binigyan ng masamang tingin. Ang impormasyon tungkol sa tatlong taong iyon ay lumitaw sa isip ni Zhang Yi. Bilang kapitan, lubos niyang naunawaan ang kakayahan ng bawat miyembro ng koponan. Kilalang kilala ko rin ang tatlong taong iyon. Ang tatlong tao na nakaligtas ay sina Ye He, Zhu Miao, at Luo Yinghao. Sa tatlong taong ito, si Luo Yinghao ang alien na nireranggo sa ibaba ng pangkat ng Tianchen. Ang lakas ni Ye He ay malapit sa gitna, habang si Zhu Miao ay nasa ibaba ng gitnang antas. Ang dahilan kung bakit buhay silang tatlo ay maraming swerte. Dahil sa labanang iyon, pinili ng mga nangungunang eksperto ng pangkat ng Tianchen ang pinakamahirap na kalaban. Matapos mamatay si Deng Shentong sa labanan, pinaatres sila ng punong tanggapan sa oras na nagpapahintulot sa kanila na iligtas ang kanilang buhay. Nagkunwaring sumulyap si Zhang Yi sa kanyang relo. Ito ay 52:8 na ilang minuto ang layo mula sa kanyang inilaan na oras. Dahan-dahang naglakad si Zhang Yi sa harap ng lahat at mahinahong sinabi, hintayin ang iba. Pagkasabi noon, wala na siyang masyadong salita. Tumayo si Woody na nakasandal sa rack ng kagamitan at nakangiting sinabi kay Kung Sheng sa tabi niya, manood ka lang. Siguradong gustong ipakita ng mga taong iyon mula sa pangkat ng Tianchen ang kapangyarihan ni Zhang Yi. Umiling si Kung Sheng, ang ating God Team ay palaging ganito. Hindi nila siniseryoso ang iba. Bagamat nabigo ang misyon na palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon, mahirap para sa kanila na mabilis na mag-adjust sa kay-abangan at kay-abangan na kanilang nabuo. Ang mga tao ay palaging nakasanayan na isawsaw ang kanilang sarili sa kaluwalhatian ng nakaraan. Naghintay si Zhang Yi hanggang makalipas ang alas 9, ngunit hindi pa rin nahanap ang tatlong tao na dumating sa pinangyarihan. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ay ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay, lahat, halika rito, mayroon akong sasabihin. Dumating si Bailey Changqing kay Zhang Yi kasama ang ilang tao mula sa Black Robe Team. Iniunat ni Zhang Yi ang kanyang kamay at ipinakilala sina Yang Zhengzhen at Liang Yu sa kanila. Familiar lahat sa kanila, kaya hindi ko na sila ipapakilala. Simula ngayon, member na rin sila ng Tengo Team. Si Bailey Changqing at ang iba ay tumingin kay Liang Yu at Yang Zhengzhen na may pagtataka sa kanilang mga mata. Dahil noong sila ay nasa Tianhai City, ang pagiging epektibo ng labanan ni Liang Yu ay malayo sa pag-abot sa antas ng unang klase. Sa pinakamahusay, sila ay nasa parehong antas ni Wei Dinghai at Xiao Hong. Para naman kay Yang Zhengzhen, hindi naman siya estranghero noon. Ang isang grupo ng mga tao ay medyo kainahinala, ngunit walang nagtaas ng anumang pagtutol. Dahil sa panahon ng malalaking pagbabago, ang mga tao ay magtitinginan ng may bagong mata pagkatapos ng 3 araw na pagkakahiwalay. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang isang ordinaryong tao pagkatapos niyang gisingin ang kanyang kapangyarihan. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang pulso, sinulyapan ang kanyang Rolex, at bahagyang nagtanong, Bailey, ayon sa mga regulasyon ng pangkat ng pagsisiyasat, ano ang dapat kong gawin kung huli ako sa pulong? Nang marinig ito, ngumiti si Bailey Changqing. Ayon sa mga regulasyon, isang malaking demerit ang itatala at isang pampublikong pagsusuri ay gagawin sa harap ng buong koponan. Ang pangkat ng pagsisiyasat ay isang espesyal na puwersa, at ang mga gawaing ginagawa nila ay may malaking responsibilidad at maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ng buong rehiyon ng Jiangnan. Kaya naman, mas mahigpit ang kanilang disiplina. Tinaas ni Zhang Yi ang kanyang kilay at makahulugang sinabi, oh. Medyo mabigat ang parusa.
Ang tatlong lalaki sa listahan na hindi dumating, sundin lang ito. Nagkatinginan ang mga miyembro ng Black Robe Team na mukhang natutuwa. Dahil kung bibigyan ka ng dalawang major demerits, mapapatalsik ka sa investigation team ayon sa mga regulasyon. Gagawin ba ito ni Zhang Yi sa kanyang unang araw sa opisina? Ngunit sinabi ni Bailey Changqing sa malalim na boses, oo. Ang disiplina ay disiplina. Sa sandaling lumabag, ikaw ay parurusahan ng walang anumang dahilan. Ito ang bakal na batas ng militar. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang nagmula sa itaas ng kanyang ulo. Hoy, sabihin ko sayo. Sinong late? Lalong naging halata ang ngiti sa labi ni Zhang Yi, at itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa itaas ng kanyang ulo. Sa ikalawang palapag ng training ground, tatlong lalaking nakauniporme na pilak ang tumingin sa ibaba na may nakasulat na provokasyon sa kanilang mga mukha. Ito ay tanda ng paghamak sa bagong kapitan na kanilang kinaiinisan. Hoy, Chaos ka, right? What a tacky name. Dahil gusto mong gamaya sa iba at maging captain, at least don't make such stupid mistakes. You'll always have major demerits recorded. You won't be able to scare people with this. Ang dalawang tao sa tabi niya ay gumawa din ng mga panunuya. Si Zhang Yi ay hindi natinag at nagpatuloy sa pagsasabi kay Bailey Changqing, sundin mo lang ang mga regulasyon. Bilangin sila ng huli. Biglang nagbago ang ekspresyon ng tatlong tao. Hindi nila inaasahan na maglalakas loob si Zhang Yi na maglaro ng ganito. Isang estranghero mula sa labas ng lungsod, nakara-rating lang at malas na maging pansamantalang kapitan, ang talagang nang ahas na huwag pansinin ang mga ito. Hoy! Anong ginagawa mo? Di ba nandito tayo? Yehi? Kabilang sa tatlo, ay sumigaw. Hindi ko nakita, kaya hindi mabilang. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Give you 10 seconds? Tumayo ka kaagad sa harapan ko, kung hindi, hindi mo na kailangang manatili sa team ko. Ilang lalaki na nasa ibaba ng Celestial Team ang naglakas loob na tumawid sa kanya. Kung hindi mo sila bibigyan ng anumang mga pahiwatig, hindi nila malalaman kung sino ang malalaki at maliliit na hari. Ang mga mukha ng tatlong tao ay naging sobrang pangit. Gusto kong bigyan ng kulay si Zhang Yi, ngunit ginawa ito ni Zhang Yi ng napakatalino. Chapter 723 Challenge. Tiningnan ni Zhang Yi ang plain at boring na Rolex sa kanyang kamay at binilang ang mga galaw ng pangalawang kamay. Hindi naglakas loob silang tatlo na ipagpatuloy ang paglalaro ng apoy. Kinuha ni Zumiao ang mga braso ni Yehi at Lu Yinghao at lumipad sa hangin. Isang ipoy-po ang biglang pumaligid sa kanila. Ang tatlong tao ay lumapag mula sa mataas na lugar at ligtas na nakarating sa harap ni Zhang Yi at ng iba pa. Tumingin si Zhang Yi sa pangalawang kamay at bahagyang nagsisisi, sayang. Tinitigan ni Yehi at ng iba pa si Zhang Yi, at kahit isang tanga ay hindi makakita ng hindi kumbinsido na tingin na iyon. Pumalukip-kip si Yehi at sinabi kay Zhang Yi, Chaos, napakalaki ng awtoridad mo. Kapag naupo ka sa pwesto, paglalaroan mo kami at gagamitin mo ang iyong kapangyarihan para sugpuin ang iba. Napakahusay. Puno ng panunuya ang mga salita. Sinadya niyang mabigkas ang salitang, Chaos. Dahil naniniwala siya na ang mga taong pumipili ng mga ganitong codename ay mga duwag na maliliit na tao. Ang isang tunay na makapangyarihang tao ay dapat pumili ng isang maringal na codename tulad ng kanilang kapitan. At ang eksklusibong pangalan ng code ni Deng Shentong ay Erlang Shenyang Jian. Malamig na tiningnan ni Zhang Yi ang tatlong tao sa harapan niya. Ang sitwasyong ito ay ganap sa kanyang inaasahan. Walang sinabi ang mga tao sa Black Robe Team, pero umarte sila na parang nanunood ng palabas. Bagamat alam nilang napakalakas ni Zhang Yi, hindi sapat ang kakayahan lamang para maging kapitan. Kailangan mo ring magkaroon ng malakas na kapangyarihan para kontrolin ang iyong mga nasasakupan. Kung hindi kayang pangasiwaan ni Zhang Yi ang tatlong taong ito ngayon, hayaan mo na silang kunin sila para palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon sa hinaharap. Tinitigan ni Zhang Yi ang tatlong tao, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng mga kutsilyo, at sa wakas ang kanyang mga mata ay tumingin kay Yehi. Malinaw, si Yehi ang pinuno sa tatlong taong ito. Matapos siyang patayin, naging tapat ang dalawa pa. Hinayaan ba kitang magsalita? Si Zhang Yi ay hindi sumigaw ng malakas na boses tulad ng mga ordinaryong instructor dahil natatakot siyang masaktan ang kanyang boses. Sinabi lang niya sa malamig na tono, bago ka magsalita sa susunod, sumigaw ka muna ng report. Magagawa mo ito pagkatapos kitang payagan na magsalita. Yehi itinaas niya ang gilid ng kanyang bibig, magulat. Ako,
Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Zhang Yi at pinutol siya. Binigyan ba kita ng pahintulot na magsalita? Ikaw. Ye nagalit din siya. Mababa ang tingin niya kay Zhang Yi, ang kapitan na biglang na-promote. Nang makitang sinasadya siya ni Zhang Yi, tumigil na lang siya sa pagpapanggap. Ano ang malaking bagay? Ang isang tulad mo ay ang kapitan, at hindi na ako miyembro ng kalokohang investigation team na ito. Hindi man lang itinaas ni Zhang Yi ang kanyang mga talukap. Kung ayaw mo na, pwede ka nang lumabas. Anyway, kakaunti ang mga tao, kaya maaari niyang hilingin kay Lao Zhou na tulungan siyang magdagdag ng ilan. Napakaraming tao sa Yan Yunwei, kaya hindi dapat mahirap na magdagdag ng ilang master. Gayunpaman, binago ni Zhu Miao at Lu Yinghao ang kanilang mga ekspresyon, at mabilis na hinawakan ang braso ni Ye He upang hikayatin. Don't be impulsive. Kung aalis ka, mahuhulog ka sa bitag niya. Kahit na gusto na nating umalis, hindi tayo pwedeng umalis ng sobrang duwag. Kung hindi, hindi ba mawawala ang reputasyon ng God Team? Ang mga background ng pamilya ni Zhu Miao at Lu Yinghao ay hindi maihahambing kay Ye He. Kahit na umalis si Ye He mula rito, gaano man kahirap ang sitwasyon, maaaring ayusin ng pamilya na magtrabaho siya sa ibang mga posisyon. Ngunit para kina Zhu Miao at Lu Yinghao, sila ang gulugad ng pamilya. Kapag hindi na sila bahagi ng pangkat ng investigasyon, mababawasan ng husto ang kalidad ng buhay ng kanilang buong pamilya. Hindi lahat ay kayang maglaro ng mga hubad na salita. Kailangan mong malaman ang iyong sariling timbang. Kaya't sinubukan ng dalawa ang kanilang makakaya upang pigilan si Ye He mula sa labis na paglalaro sa kanyang laro. Sinundan nila si Ye He para lang makakuha ng higit pang karapatan pagkatapos sumali sa bagong pangkat ng investigasyon. Sa pagbanggit sa God Team, sumilay ang sakit sa mga mata ni Ye He. Ang kaluwalhatian ng nakaraan at ang maluwalhati at marilag na figure ni Deng Shentong ay lumitaw sa kanyang isipan. Sa kasalukuyan, malamig pa rin ang mga bangkay ni Deng Shentong at iba pang miyembro ng koponan, at sila ay itinatapon sa isang hybrid team na parang basura. Paanong hindi siya nasasaktan? Naramdaman pa niya na siya ay inabandona ng distrito. Kung hindi, bakit mo gustong maghanap ng isang estranghero mula sa isang hindi kilalang lungsod upang maging kapitan? Ang mga tao sa Black Robe Team na katabi niya ay pabirong nakatingin dito. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagpa siya sa kanyang puso. Gustuhin man niyang umalis ay hindi siya makakaalis ng ganito kung hindi ay magpapatawa siya sa hinaharap. Kaya't iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro si Zhang Yi, "Hoy, hindi ba ikaw ang kapitan ng Tengo Team? Tingnan ko ngayon kung kwalipikado kang maging kapitan." Nagtaas ng kilay si Zhang Yifeng, "Oh, kailangan mo bang sabihin sa akin kung qualified ako o hindi? Sino ka sa tingin mo? Ikaw, ayaw mong gamitin ang mga salita mo." Tinitigan ni Ye He si Zhang Yi at Ninishan, may ganoong bagay sa mga tuntunin at regulasyon ng pangkat ng pagsisiyasat. Dapat tanggapin ng kapitan ng investigasyon ang hamon mula sa mga miyembro ng koponan. Kapag nabigo siya, mawawala ang kanyang katayuan bilang kapitan. Hindi matatanggihan ang hamon na ito. Ngayon ay miyembro pa rin ako ng Tengo Team, kaya, mas lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi, accept my challenge. Chaos. Natahimik sandali si Zhang Yi. Hindi siya natatakot, bagkus ay nalilito. Totoo ba na ang mga taong nananatili sa malalaking unit ng mahabang panahon ay nagiging tanga? Gusto mo akong awayin? Itinuro ni Zhang Yi ang kanyang ilong at hindi makapaniwalang nagtanong. Gaano ka man kasama, maaari kang italaga bilang kapitan mismo ni Zhu Xing. Kahit na iniisip mo ito gamit ang iyong mga daliri, alam mo na hindi ka maaaring maging mahina, hindi ba? Ye He snorted coldly. Of course not. Kung lalaban kita mag-isa, hindi maganda ang pakinggan mo kung kumalat ang salita. Tatlo tayo, tamaan kita. Zhang Yi, maglakas loob ka bang sumagot? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagpakita ng interes ang mga mukha ni Bailey Changqing at ng iba pa. Alam nilang napakalakas ni Zhang Yi. Ngunit hindi nila alam kung gaano kalakas si Zhang Yi. Tatlong miyembro ng pangkat ng Tianshan ang humarap kay Zhang Yi ng mag-isa. Ang laban na ito ay napaka-interesante. At si Zhang Yi, tatanggapin ba niya ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Bailey Changqing, nag-iisip kung kaya niyang manalo laban sa 3 taong ito kung siya iyon. Ang huling sagot ay hindi masyadong optimistiko. Puro elite ang mga miyembro ng investigation team, kaya ayos lang ang one-on-one, pero kung magtutulungan silang tatlo, mas ma-enhance ang kanilang lakas sa isa't isa.
Bilang isang deputy captain, walang pagkakataon si Bailey Changqing na kumpletuhin ang 1-on-3 maliban kung pigilan niya ang kanyang sarili. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang mga talukap at mahinahong sinabi, kung gusto mong mamatay, matutulungan kita. Ang labanang ito ay isang labanan upang magtatag ng prestihiyo at dapat labanan. Kung hindi kami lalaban, mahirap pangunahan ang koponan sa hinaharap. Ang mga mukha ni Yehi at ng iba pa ay nagpakita ng mga ekspresyon ng labis na kaligayahan. Hindi ko inaasahan na si Zhang Yi ay talagang maglalakas loob na tanggapin ang kanilang hamon. Ngumiti si Yehi ng masama at sinabing, labanan tayong tatlo ng sabay-sabay, maliban na lang kung personal na dumating ang isang estranghero sa antas ng kapitan. Ngunit hindi talaga iniisip ni Zhang Yi na sa pagkuha ng posisyon ng kapitan, magkakaroon siya ng lakas sa antas ng kapitan, tama ba? Para itong si Bailey Changqing na nagsisilbing kapitan ng Black Robe Team, ngunit hindi natatanggap ang atensyon na nararapat sa kanya. Ang posisyon at lakas ay hindi ganap na nakaugnay. Chapter 724, 3 against 1. Tumalikod si Zhang Yi at umatras sa gilid ng training ground. Mahinahon niyang sinabi, aalis muna ang lahat dito. Agad na umalis sa training ground ang mga miyembro ng Black Robe Team, at umalis din si Liang Yu kasama si Yang Zhengzhen. Sa oras na ito, si Zhang Yi at Yehi lamang ang naiwan sa malaking training ground. Mahahalaga ang oras ko, at tinatimad akong pumunta sa martial arts field. Dito na tayo mag-away. Bilasan mo at talunin mo ako para makatawag ako ng isang araw. Lumingon si Zhang Yi at tumingin sa kanila ng may masamang tingin. Sa katunayan, ang buhol sa pagitan ng dalawang kaharian ay kumalat sa paligid niya, na bumubuo ng isang depensa na walang mga blind spot. Nagkatinginan si Yehi at ang tatlo pa. Yehi lowered his voice and said, kung isa-isa siyang talunin nating tatlo, siguradong tatalunan natin siya. Hanggat natatalo siya, wala siyang kahihiyan na ipagpatuloy ang pagiging kapitan. Saka baka magkaroon tayo ng pagkakataon na gamitin ang Tengo Team para makabalik, labanan. Sumimangot si Zhu Miao, ngunit wala kaming alam tungkol sa taong ito. Ngunit maaaring nakuha niya ang aming impormasyon sa pamamagitan ng mga nakatataas. Kami ay dahado dito, sabi ni Ye. Kaya kailangan ko ng 3 tao para labanan siya. Hanggat ang kakayahan nating tatlo ay nagtutulungan ng maayos, sa antas ng kapitan o mas mababa, malaki ang tsansa nating manalo laban sa sinuman. Ang 3 tao ay nagpasaya sa isa't isa, at lahat sila ay determinado na talunin si Zhang Yi dito at magkaroon ng magandang laban. Na-expel man sila sa team, maganda pa rin ang reputasyon nila kaya mas madali silang sumali sa ibang organisasyon. Tumingin si Zhang Yi sa 3 tao na nagbubulungan at nag-uusap ng mga taktika, na may mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. Pwede na ba tayong magsimula? Nang matapos ang 3 tao sa kanilang diskusyon ay napako ang kanilang mga mata sa kanya. Gawin mo, siya ay nagbigay ng mababang inumin. Agad na kumilos si Lu Yinghao. Nagdikit ang 5 daliri ng kanyang mga kamay at tumusok sa baywang ni Yehi at Zhu Miao. Poison Doctor, Lu Yinghao, isang taong may espesyal na kakayahan. Ang kanyang mga likido sa katawan ay maaaring gawing nakamamatay na lason o maging potion na nagpapalakas sa katawan. Sa simula ng labanan, nag-inject siya ng adrenaline sa kanyang 2 kasama na nagpapataas ng kanilang pisikal na kaguluhan, lubos na nagpapabuti sa kanilang kadaliang kumilos, at maging ang kanilang mga pandama ay pinahusay ng ilang antas. At syempre siya mismo ay pinalakas sa pinakamataas na lawak. Matapos mapalakas, naglabas si Zhu Miao ng dagger na kumikinang na may asul na liwanag mula sa tactical backpack sa likod niya. Isang magulong ipoypo ang bumungad sa kanyang katawan, na bumalot sa kanilang 3. Ngunit hindi gumagalaw si Zhang Yi, at dahan-dahan pang inilabas ang kanyang 2 pilak na pistola by Xiao mula sa magkaibang espasyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, dinagdagan niya sila ng mga banal na bala ng pilak. Habang siya ay naglalagay ng mga bala, isang malakas na hangin ang sumugod sa kanya, at ang buong training ground ay napuno ng kabaliwan. Ang pag-agos ng daloy ng hangin ay nagkaroon ng malaking epekto sa larangan ng pangitain. Nakasakay sa hangin, dumating si Zhu Miao sa harap ni Zhang Yi sa isang iglap. Si Zhu Miao ay isang taong may kakayahang maglabas, at ang kanyang code ng kakayahan ay Windrunner. Kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan ng bagyo at magaling sa assassination. Sa isang iglap, sa tulong ng malakas na hangin, narating niya ang likod ni Zhang Yi. Ang dagger na kumikinang na may asul na liwanag sa kanyang kamay ay sinaksak ng malakas sa likod ni Zhang Yi.
Tila hindi napansin ni Zhang Yi, hindi lumingon, at hindi man lang gumawa ng anumang reaksyon. Ngunit sa susunod na sandali, ang punyal ay tumusok sa kawalan, at ang dulo ng punyal ay biglang naglaho sa hangin. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Zhu Miao, at naramdaman niya ang isang mapanganib na aura. Ngunit ang kanyang mga paggalaw ay masyadong mabilis, at ang kanyang buong kanang braso ay nawala na sa alien space ni Zhang Yi. Hindi maganda. Nagulat si Zhu Miao at gustong umalis ng mabilis. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kaya ni Zhang Yi, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na pagkatapos na makapasok sa kakaibang espasyong iyon, ang kanyang wakas ay magiging lubhang miserable. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na baril ang nakatutok sa kanyang ulo. Hindi man lang lumingon si Zhang Yi. Matapos itutok ni Bai Xiao ang kanyang malaking baril sa kanyang ulo, walang pag-aalinlangan niyang hinayla ang gatilyo. Damn it! Kinagat ni Zhu Miao ang kanyang mga ngipin, at ang hangin sa kanyang paligid ay umuungal ng mas malakas. Sa isang iglap na wala ang kanyang anyo, at nang muli siyang lumitaw, 12 ng metro na ang layo niya. Boom! Umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa lugar ng pagsasanay, at tumama ang mga bala sa tapat ng dingding, na nagdulot ng mga spark na lumilipad. Si Zhu Miao ay mukhang maingat, ito ba ang kakayahan ng space system? Hindi ako makakaatake ng malapitan. Ito, paano ako lalaban? Siya ay isang mamamatay tao, at ang kanyang bilis at kakaibang mga kasanayan sa paggalaw ay ang kanyang pinakamalakas na sandata na maaaring pumatay sa isang strike. Gayunpaman, si Zhang Yi ang pinakapinipigilan sa ganitong uri ng bagay. Dapat may flaw sa defense niya. Kailangan muna nating hanapin ang flaw niya. Akala ni Zhu Miao. Itinaas ni Zhang Yi ang mga sulok ng kanyang bibig at tumingin kay Zhu Miao na tumitaka sa isang nakakatawang paraan. Yung shot kanina was just a warning. Ngayon lang talaga ako naging close, halos hindi ko maiwasang patayin si Zhu Miao. Dahil sa likas na ugali, si Zhang Yi ay partikular na sensitibo sa mga pag-atake mula sa likuran. Pero bago niya itulak ang gatilyo, naalala niya na ang mga lalaking ito ay magiging napakahirap para sa kanya kung sila ay mamatay. Kaya hindi niya ginamit ang kanyang kakayahan para bumilis ng 20 beses. Kung hindi, sa loob ng 7 hakbang, mabilis at tumpak ang kanyang baril. Hindi makatakas si Zhu Miao gaano man siya kabilis. Tuturuan lang kita ng kaunting leksyon. Si Zhang Yi ay nagkaroon ng pambihirang sandali ng paglambot ng puso. Agad na ipinarating ni Zhu Miao ang kanyang iniisip kina Yehi at Lu Yinghao. Napakakakaiba ng kakayahan niya. Dapat space-based ability. Naabsorb ang close attack ko. Ang iba't ibang dimensyon ay walang kakayahang aktibong pag-atake, pabayaan ang direktang pagkolekta ng mga nilalang. Ngunit sa sandaling siya ay gumawa ng inisyatiba na pasukin ito, ang buhay at kamatayan ay mahigpit na makokontrol ni Zhang Yi. Kung hindi pa nag-react si Zhu Miao, siya na sana ang naging bag ni Zhang Yi. Matapos marinig ni Lu Yinghao ang pahayag ni Zhu Miao, sinabi niya sa malalim na boses, hayaan mo akong subukan siya. Naglabas siya ng punyal at mabilis na pinutol ang palad niya. May lumabas na bakas ng dugo, ngunit walang dugong lumabas. Sa halip, ang mga daloy ng ambon ng dugo ay lumipad palabas mula sa sugat na parang kayaig ng mga insekto, naging pulang ambon sa buong kalangitan, at pagkatapos ay tumangay patungo kay Zhang Yi kasama ng bagyo. Ang sariling dugo ni Lu Yinghao ay maaaring maging lason na tumago sa bituka. Hindi na kailangang makakita ng dugo para masil ang lalamunan. Hanggat nakadikit sa balat ng katawan ng tao, mabilis itong makapasok at mapatay ang kalaban. Agad na pinalibutan ng pulang ambon sa kalangitan si Zhang Yi. Sinubukan ni Lu Yinghao na gamitin ang pamamaraang ito upang subukan ang takip ni Zhang Yi. Gayunpaman, si Zhang Yi Gujing ay kalmado, dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, itinutok ang 2 puting kwago sa kanilang mga katawan at nagsimulang bumaril. Hanggat hindi sila maaaring patayin, gaano man kalubha ang kanilang mga pinsala, maaaring buhayin sila ng medical center ng Blizzard City. Kung ikaw ay may kapansanan, ikaw ay hindi pinaganya. Ang pulang ambon ay lubusang lumubog sa alien space ni Zhang Yi at hindi nagdulot ng kaunting pinsala kay Zhang Yi. Ngunit ang mga pilak na banal na pilak na mga bala ay tumago sa bagyo tulad ng mga daloy ng liwanag at matalim ang pagbaril sa kanilang tatlo. Banal na mga pilak na bala, tumpak na pagbaril, kasama ang 20 beses na pagtaas ng bilis, lahat ng uri ng mga kakayahan ay pinaghalo-halong, at ito ay nagiging isang napakatagal na hakbang sa pagpatay. Isang pamatay na hakbang na kahit isang high-level na Delta alien ay hindi maglalakas loob na labanan.
Chapter 725. Absolute Defense. Ang mga banal na bala ng pilak ay pinaputukan sa kanilang tatlo, at silang tatlo ay mabilis na nakaiwas. Ang mabilis na putok na mga bala ay parang isang silver rainstorm na ginagawa itong mahirap na bantayan. Sa kabutihang palad, silang tatlo ay na-enhance ng adrenaline ni Lu Yinghao, kaya naging mabilis ang kanilang reaksyon. Sa makatuwid, halos hindi siya nakatakas sa unang round ng pagbaril, ngunit medyo napahiya pa rin siya. Hindi mo ba mahanap ang blind spot niya? Imposible, basta tao ka, siguradong may kahinaan ka. He said without giving up. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang itim na anino ay kumikislap, tulad ng isang masamang espiritu na naghihintay ng isang pagkakataon. Gayunpaman, hindi pa niya nakikita ang kahinaan ni Zhang Yi, kaya hindi siya madaling makakilos. Ilantad lang niya ng sarili mong trump card. Ngunit walang magawa si Bailey Changqing nang makita niya ang ganoong eksena. May isang bagay na hindi nila alam. Kung alam nila, hindi sila magiging tanga para hamanin si Zhang Yi. Tumingin sa kanya si Woody, anong nangyayari? Tumingin si Bailey Changqing kay Zhang Yi na kalmado at walang malasakit kahit na anong uri ng pag-atake ang kanyang kinakaharap. Mabagal niyang sinabi, sa opisyal na impormasyon, ang ability codename ni Zhang Yi ay Absolute Defense. Ang kakayahan nitong tatlong taong ito ay parang nagde-deliver ng pagkain sa kanya. Mayroon lamang isang paraan upang masira ang kakayahan ni Zhang Yi, at iyon ay ang paggamit ng ganap na malakas na puwersa upang masira ang threshold ng isang beses na pagsipsip ng enerhiya sa iba't ibang espasyo. Nagdudulot ng pansamantalang pagbagsak ng dimensional gate. Ngunit sa kasalukuyang lakas ni Zhang Yi, kung gusto niyang gawin ito, tanging ang mga may napakalakas na pagpapalaya o mga espesyal na kakayahan, pati na rin ang mga dayuhan na kapareho niya o mas mataas pa sa kanya, ang makakagawa nito. Ito ang lakas ng isang captain-level alien na nakatutok sa depensa. Ipinahayag ni Bailey Changqing ang gayong damdamin. Maaaring hindi kinakailangang patayin ni Zhang Yi ang kanyang kalaban kapag kaharap siya. Pero napakahirap niyang patayin. Tahimik na tinitigan ni Zhang Yi ang tatlong tao sa kanyang harapan, at walang awa na pinaputok ang bala sa kanyang kamay. Ang pares ng mga pistola ni Bai Xiao ay pangunahing ginagamit sa malapitang labanan na mas maginhawa. Ngunit sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ito ay mas mababa sa 1/10 ng Lei Shu. Gayunpaman, si Zhang Yi ay hindi nang ahas na gamitin ang Lei Shu ng madali, lalo na sa ganitong uri ng kompetisyon sa mga miyembro ng koponan. Natatakot siyang masabugan niya ang mga taong ito nang hindi sinasadya. Ngunit gayunpaman, si Yehi at ang iba ay tumakas sa sobrang kahihiyang paraan. Ang Divine Movement Technique ni Zhu Miao ay ganap na walang silbi laban kay Zhang Yi. Makalapit man siya, wala siyang mahanap na mahinang punto para umatake. Ang kakayahan ni Lu Yinghao ay mas walang silbi. Maaari lamang siyang maglabas ng lason sa pamamagitan ng pisikal na paraan, at ang pamamaraang ito ay natalo ni Zhang Yishan. Si Yehi lang ang hindi pa nagpapagana ng kanyang kakayahan at naghihintay ng pagkakataon. Ngunit hawak ni Zhang Yi ang lahat ng impormasyon nila sa kanyang isipan. Yehi naglabas ng kakaibang tao na may codename ng kanyang kakayahan, Phantom Killer. Maaari mong gamitin ang iyong anino upang pumatay ng mga tao na may saklaw na 300 metro. Kasabay nito, ang mga anino ay maaaring gamitin upang makipagpalitan ng mga posisyon sa mga tao. In essence, assassin din siya. Ang pinakagustong gawin ng mga assassin ay maglaan ng oras. Ngunit kung haharapin niya ang isang dayuhan na nakatuon sa pagtatanggol, kung gayon ang kanyang mga kakayahan ay magiging lubhang walang silbi. Siyempre, maaari rin nilang piliin na tumakas. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan, hindi gustong habulin ni Zhang Yi ang kalaban. Pero ngayon, nasa training ground silang lahat na kasing laki ng 4 na basketball court. Gusto ni Yehi at ng iba pa na hamanin si Zhang Yi, kaya imposibleng makatakas. Pagkatapos ay maaari lamang silang maging 3 buhay na target. Sa simula pa lang, kinalkulan na ni Zhang Yi ang lahat ng nasa isip niya. Kung hindi siya 100% sigurado na mananalo sa laban na ito, hindi niya tatanggapin ang 1-on-3 request. Bang! 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 Ang liwanag ng mga banal na bala ng pilak ay patuloy na tumatama sa kalawakan, at ang 3 tao ay naubos ang lahat ng kanilang lakas upang maiwasan lamang ang pinagdaanan ng mga bala. Ang adrenaline hormone ay parang stimulant. Ito ay mas katulad ng isang pinahusay na stimulant na maaaring pansamantalang mapabuti ang komprehensibong kakayahan ng isang tao.
Gayunpaman, ang presyo ay pagkatapos na ang epekto ng gamot ay mawala, ang katawan ay nasa isang napakahinang estado. Ngayon, pinilit sila ng mga bala ni Zhang Yi na ay overdraft ang gamot. Damn it, there's no way to get close. At kahit makalapit ako, hindi ko alam kung paano masisira ang depensa niya. What the hell that kind of power? Wala ba talagang blind spot? Ang tatlong tao ay walang anumang pakikipag-ugnayan kay Zhang Yi noon. Kung hindi, kung napanood nila ang laro sa pagitan ni Zhang Yi at Woody, magkakaroon sila ng kaunting pag-unawa sa mga kakayahan ni Zhang Yi. Sa mata ni Bailey Changqing, Liang Yu at iba pa, ang labanang ito ay napaka-nakakatawa. Ang tatlo sa Yehi ay parang tatlong unggoy, tumatalon-talon para maiwasan ang mga bala ni Zhang Yi. Lugi sila at walang magandang paraan para ipagtanggol si Zhang Yi. Gayunpaman, napakaraming bala ni Zhang Yi at hindi niya magagamit ang lahat. Mayroon siyang Lokeren at kinokontrol ang malaking mapagkukunan ng Tianhai City, na nangangahulugang mayroon siyang hindi mauubos na arsenal. Naglabas si Zhang Yi ng tubig sa karagatang Pasipiko. Tinakpe ni Liang Yu ang kanyang noo at walang magawang sinabi. Ang totoong killing move niya, Divine Power Man o Void Spear, kahit alin ang gamitin niya, mapapatay niya agad ang tatlong tao sa harapan niya. Ngunit ngayon ay ginamit na lamang ni Zhang Yi ang kanyang baril para harapin ang mga ito, para na siyang matanda na tinutokso ang tatlong makulat na bata. Medyo naawa pa siya sa tatlong lalaking ito na walang alam sa langit at lupa. Pagkatapos ng dalawang pag-ikot ng disenyo, ang tatlong tao sa Yehi ay nakaramdam ng labis na hinanakit. Ngunit ang bilis ng reaksyon ng katawan ay bumabagal din habang ang mga epekto ng adrenaline hormone ay nawawala. Si Zhu Miao ang unang binaril. Ang kanyang binti ay natagos ng banal na pilak na bala na nag-iwan ng isang transparent na butas ng bala mula sa harap hanggang sa likod. Ano ba? Napasigaw siya sa sakit at diretsyong bumagsak sa lupa. Itinutok ni Zhang Yi ang kanyang baril sa kanyang ulo at pagkatapos ay binaril siya sa sahig sa tabi ng kanyang tainga. Napuno ng berdeng usok ang hangin at si Zhu Miao ay labis na natakot kaya siya ay pinagpawisan ng malamig. Hindi. Sumusuko ako. Gusto lang niyang makakuha ng ilang benepisyo mula kay Zhang Yi, at hindi niya intensyon na talagang makipag-away kay Zhang Yi. Kaya't nang makita niyang may hindi maganda sa oras na ito, agad siyang tumalon at nagrebelde. Nang makitang sumuko si Zhu Miao, naging balisa sina Yehi at Lu Yinghao. Bilang pinakamahinang miyembro ng pangkat ng Tianshen, alam ni Lu Yinghao na ang sitwasyon ay hindi na mababawi at tiyak na sumuko. Captain, sumuko na ako. I am really no match for you. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at maso na ring umatras sa gilid. Bilang isang tao, ang pinakamahalagang bagay ay maging masaya. Bakit gusto mong mabuhay ng masaya? He gritted his teeth and cursed secretly, walang kwentang bagay. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang anino ay umikot at nag-deform sa kanyang kalooban, at pagkatapos ay ginamit ang pagpapalitan ng posisyon sa pagitan ng katawan ng tao at ng anino upang tumpak na umiwas sa mga bala ni Zhang Yi ng sunod-sunod. Hindi maiwasan ni Zhang Yi na humanga sa kanya ng kaunti. Ang taong ito ay karapat-dapat na maging isang mid-level na miyembro ng Celestial Team. Nagkaroon talaga ng dalawang sandali. Zhang Yi, bagamat narito, ginamit mo ang mga patakaran para maneg. Ngunit sa larangan ng digmaan, maaari ka bang magtago doon at huwag lumabas? Kung tatakas ako, paano mo ito haharapin? Nang makitang hindi niya mahanap ang kahinaan ni Zhang Yi, sarkastikong sinabi ni Yehi. Hindi pa rin siya kumbinsido. Sa tingin ko, sinamantala ni Zhang Yi ang geographical na lokasyon. Ngunit hindi nila naiintindihan na ang isang tunay na master ay nakakaalam kung paano gamitin ng husto ang lahat ng nakapalibot na kapaligiran. Chapter 726. It's so bold. Narinig ito ni Zhang Yi at tahimik na ibinaba ang dalawang baril sa kanyang mga kamay. Pinaplano ko noong una na lutisin ang problemang ito sa isang normal na paraan, ngunit ang nakuha ko lang ay ang iyong pagmamataas. Okay, hindi na ako magpapanggap, ipapakita ko ang mga card ko. Tinakpin ni Zhang Yi ang kanyang noo gamit ang isang kamay at bumantong hininga. Ngunit mayroon ng puting liwanag na natipon sa kanyang kanang mata. Nang ibaba niya ang kanyang kanang kamay at tumingin kay Yehi, isang hininga ng kamatayan ang agad na bumalot sa kanyang katawan. Isang layer ng puting pawis ang nabuo sa likod ni Yehi. Mabilis niyang ginamit ang kanyang anino upang igalaw ang kanyang katawan 300 metro ang layo.
Ngunit mabilis na lumingon si Zhang Yi, nakatitig pa rin ang mga mata sa kanyang posisyon. Ang pag-alis ay mayroon ding oras ng paglamig. Sa bawat pag-activate nito, aabutin pa ng 10 segundo bago ito magamit muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay ikinulong siya ni Zhang Yi, at hindi siya makatakas. Banal na kapangyarihan. Biglang bumukas ang kanang mata ni Zhang Yi. Sa harap ng kanyang paningin, ang isang malaking cylindrical space ay agad na naging distorted. Tahimik, isang malaking butas ang nabuksan sa dingding ng training ground. Partikular na idinisenyo para sa pagsasanay ng mga dayuhan, ang makapal na reinforced na semento na konkreto ay parang putik at natago sa pamamagitan ng 3 metrong lapad na daanan. Siya ay nakatayo doon na walang laman at ang kamatayan ay dumaan sa kanya. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang ulo, lamig ng hanggang buto. Malamig na tiningnan siya ni Zhang Yi, gusto mo bang magpatuloy? Siya ay nakatayo doon na walang laman, at nakalimutan niya ang kanyang mga salita sa isang sandali. Ngunit isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Sinubukan niya talagang hamanin ang taong nasa harapan niya. Anong katangahan ang desisyon noon? Tanging si Deng Shentong lamang ang nagbigay sa kanya ng nakakatakot na panggigipit at pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Iyon ang kanyang ganap na walang talo na kalaban. Kaya lang, sina Zhang Yi at Deng Shentong ay dalawang ganap na magkasalungat na tao. Si Deng Shentong ay talagang nakakasakit. Si Zhang Yi, sa kabilang banda, ay nagpapanatili muna ng ganap na depensa at pagkatapos ay umaatake. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay bihirang kasama ang mga walang kabuluhang probings, at ang kanyang mga pag-atake ay palaging nakakapatay na mga galaw. Ang dating paggamit ng baril sa kanila ay pinaglalaroan lang sila. Paf! Ha. Tila nanigas ang hangin sa venue, ngunit nabasag ang katahimikan ng malakas na tawanan sa labas ng venue. Hinawakan ni Woody ang kanyang tiyan, itinuro si Yehi gamit ang isang kamay, at inilagay ang kanyang kamay sa braso ni Bailey Changqing, tumatawa. Napatingin din sa kanya ang iba at hindi napigil ang matawa. Siya ay medyo nalilito, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niyang may mali. Parang walang psychological effect ang lamig sa itaas ng ulo ko. Hindi niya namamalayan na inabot niya ang kanyang ulo, ngunit pakiramdam nito ay napakadulas. Ang kanyang buhok ay ginupit ni Zhang Yi. Siya ay bumagsak at sumigaw. Kung tutuusin, siya ay isang gwapong lalaki at maraming babaeng tagahanga sa Blizzard City. Ngayong pinugutan na ni Zhang Yi ang buhok na pinakamahalaga sa kanya, paano siya lalabas para makipagkilala sa mga tao sa hinaharap? Malamig na sinabi ni Zhang Yi, dito nagtatapos ang komedya na ito. Hoy! Sino iyan? Tumingin siya kay Lu Yinghao. Matapat at magalang na sinabi ni Lu Yinghao, Kapitan Zhang, ano ang iyong mga order? Good boy? Ang bilis mong nagbago ng tono. Sinulyapan siya ni Zhang Yi. Ibaba mo itong dalawang lalaki para gamutin. Matapos matanggap ang utos ni Zhang Yi, naglakas loob si Lu Yinghao na puntahan at tingnan ang mga sugat ni Zhu Miao. Siya ay bumagsak sa lupa sa kawalan ng pag-asa, na may hitsura ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Si Zhang Yi ay walang kahit katiting na awa sa kanila. Mula ngayon, maaari kang umalis sa Tengu Squad anumang oras na gusto mo. Walang magbabago sa desisyon ko. Inangat ni Yehi ang kanyang ulo at tumingin kay Zhang Yi. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit sa pag-iisip sa kanyang ginawa, hindi niya magawa. Sila pala ang clown. Binigyan pa rin siya ni Bailey Changqing ng mukha, kaya lumapit siya at tinulungang tumayo si Yehi. Pagkatapos ay pinalabas niya silang tatlo sa training ground. May kilala akong doktor na napakagaling gumamot ng buhok. Mayroon siyang isang uri ng cola na kayang gamutin ang lahat ng sakit pagkatapos inumin, at mabilis na tumubo ang iyong buhok. Pinalis ni Bailey Changqing ang 3 miyembro ng orihinal na pangkat ng Tianchen at bumalik sa lugar ng pagsasanay. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng Black Robe Team ay tumingin kay Zhang Yi na may pagtataka. Ang Zhang Yi ngayon ay mas makapangyarihan kaysa sa alam nila sa simula. Lalo na ang uri ng depensa na hindi masisira, kahit ano pa ang isipin ng mga taong naroroon, wala silang mahanap na paraan para harapin ito. Tumingin si Zhang Yi sa kanila at diretsyong sinabi, alam ng lahat ang pagtatatag ng Tengu Team. Ito ay pansamantalang koponan lamang. Malamang na mabubuwag ang koponan pagkatapos malutas ang problema ng Eclipse. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga taong iyon ay napakawalang prinsipyo. Ngunit dito, gusto kong sabihin sa iyo na hanggat umiiral ang koponan na ito, ako ang magiging kapitan para sa araw na iyon.
Kung sino man ang nagpapasaya sa akin, lalo ko siyang gagawing hindi masaya. Lalong naging seryoso ang kapaligiran sa pinangyarihan. Napatunayan na ni Zhang Yi sa kanila sa pamamagitan ni Yehi at ng iba pang tatlo na hindi siya isang taong dapat pagtripan. Ang Celestial Team ay nabigo na sa kanilang misyon na sakupin ang Eclipse. 8 tao, kasama ang kanilang kapitan, ang namatay. I don't think you are more powerful than them. Kaya ngayon kailangan mong harapin ang mga problemang makakaharap natin na may pinakamabigat na ugali. Kung hindi, mamamatay ka. Tumango si Bailey Changqing. Tumayo siya ng tuwid sa karaniwang postere ng militar. Oo, Kapitan. Mayroon na tayong kamalayan sa ating mga puso. Mayroon silang ganitong kamalayan mula sa unang araw na sumali sila sa pangkat ng pagsisiyasat. Bukod dito, ang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat ay patuloy na nagbabago at higit sa 70% ng mga tinanggal ay napatay sa misyon. Bakit maaaring tangkilikin ng pangkat ng pagsisiyasat ang mataas na antas ng supply ng mapagkukunan? Binayaran nilang lahat ito ng kanilang buhay. Tumango si Zhang Yi, mas mainam na magkaroon ng ganitong uri ng kamalayan. Ngunit hindi kailangang magsakripisyo ng walang kabuluhan. My ability is defensive, and so is my personality. So during battle, I will try my best to keep everyone alive. Ang oras ng pagkilos ay hindi alam, at ang plano ng aksyon ay kailangang magpasya batay sa okasyon kung kailan naganap ang lunar eclipse. Si Vice Captain Bailey ay isang dalubhasa sa bagay na ito. Tumingin si Zhang Yi kay Bailey Changqing. Na siya ay Vice Captain ay hindi mapag-aalinlanganan. Lakas man o kasikatan, lahat ay kumbinsido. Sinabi ni Zhang Yi kay Bailey Changqing, sa susunod na pagkakataon, sana ay mapalakas mo ang pagsasanay ng mga miyembro ng koponan. Walang maaaring maging maluwag. Inilagay ni Bailey Changqing ang kanyang mga kamay sa likod at malakas na tumugon, Oo, Kapitan. Kung tutuusin, nitong mga nakaraang buwan, hindi pa nakaka-relax ang training ng team nila. Kahit na mababa ang tingin ng mga tao sa itaas sa kanilang hindi nasisiyahang koponan, hindi sila susuko sa kanilang sarili. Naghihintay lamang sa araw na ito, ang pagkakataong pumunta sa larangan ng digmaan. Chapter 727 Superpower Index. Lumapit si Zhang Yi kay Bailey Changqing at bumulong sa kanya, para sa ating tatlo, kailangan mong kumuha ng ilang pribadong mga aralin. Tinaasa ni Zhang Yi ang kanyang kilay kay Bailey Changqing. Medyo kakaibang sabihin ito sa publiko. Bilang isang kapitan, ang kanyang basic combat literacy ay tiyak na hindi kasing husay ng mga miyembro ng Black Robe Team. May mga pagkukulang din sina Yang Zhengzhen at Liang Yu sa bagay na ito. Hayaang bigyan sila ni Bailey Changqing ng espesyal na pagsasanay, na tiyak na makakatulong sa kanila na magkaroon ng isang bagay. Saglit na natigilan si Bailey Changqing, pagkatapos ay sumagot ng nakangiti, Oo, ayon sa gusto mo. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay, kayong tatlo lang ay hindi makapag-training sa ibang miyembro ng koponan. Malaki ang agwat sa mga pamamaraan ng pagsasanay at intensity. Maaapektuhan ba nito ang mga susunod na laban? Kung hindi maganda ang running in, tiyak na walang ganoong taas at understanding sa mga susunod na operasyon ng grupo. Kaugnay nito, medyo mahinahon na kumilos si Zhang Yi. Hindi naman ito malaking problema, tulungan mo lang kaming magsanay ng maayos. Hindi rin niya inaasahan na magkakaroon ng mga katangian ng pakikipaglaban ng isang propesyonal na sundalo sa maikling panahon. Ilang bagay lang na pwedeng pagbutihin. Nga pala, may isa pa akong kailangan ng tulong mo. May ibinulong si Zhang Yi sa tenga ni Bailey Changqing. Bahagyang nagulat si Bailey Changqing. Malalim siyang tumingin kay Liang Yu at dahan-daang tumango. Pagkatapos, sinabi niya sa iba, dumaan muna kayo sa inyong pang-araw-araw na pagsasanay. Kailangan naming umalis ng kapitan para sa ilang bagay. Hindi alam ni Woody at ng iba pa ang kanilang ginagawa. Ngunit ngayon sina Zhang Yi at Bailey Changqing ay mga kapitan at deputy captain, kaya dapat silang sumunod sa mga utos. Maraming tao ang natiis lamang ang kanilang kuryosidad at panoorin sina Zhang Yi at Bailey Changqing na umalis kasama sina Yang Zhengzhen at Liang Yu. Dumating si Zhang Yi at ang iba pa sa martial arts arena. Tumingin si Zhang Yi kay Evergreen, ngumiti at sinabing, It's all your hard work today. Sumulyap si Bailey Changqing kay Liang Yu, ngumiti at nagkibit balikat. Hindi bale, magiging teammate na tayong lahat simula ngayon, at dapat lagi tayong magtulungan. Tumango si Zhang Yi, kung gayon, mag-eksperimento. Tayo. Inilayo niya si Yang Zhengzhen sa arena ng martial arts. Mabilis na natakpan ang lugar.
Bilang kapitan ng investigasyon, mayroon na ngayong awtoridad si Zhang Yi na mag-apply para sa pagbubukas ng arena ng martial arts. Mabilis na naging malaking lugar ang martial arts field na may radius na 5 kilometro. Sina Bailey Changqing at Liang Yu ang bida sa martial arts performance na ito. Tama, gusto ni Zhang Yi na makipag-away si Liang Yu kay Bailey Changqing para husgahan kung anong antas ang kanyang kasalukuyang lakas. Siyempre, dahil eksperimento ito, hindi hahayaan ni Zhang Yi na talagang magkaharap sila sa buhay o kamatayan. Maging ang mga sandata na ginamit ay mga mapurol na sandata na walang matatalas na gilid. Hawak ni Liang Yu ang isang mapurol na kutsilyo at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang kamangha-manghang momentum ang kumalat sa buong field kung saan siya ang sentro. Ang armas na ginamit ni Bailey Changqing ay isang mahabang halwang metal na stick na kanyang winalis gamit ang isang kamay na may parehong kahanga-hangang momentum. Magsisimula na ang laban ng dalawa. Tiningnan ito ni Zhang Yi at Yang Xingchen ng mabuti. Ang sumusunod na labanan ay isang labanan sa pagitan ng top-notch enhanced alien. Ang uri ng pagpapalakas, ang pinakakaraniwang pag-iral sa mga dayuhan. Ang kanilang pagpapahusay ay pangunahing batay sa laman at dugo na maaaring mapabuti ang mga komprehensibong katangian. Karamihan sa kanila ay walang kakayahan maliban sa malapit na labanan. Ngunit kung minamaliit mo sila dahil dito, ito ay isang malaking pagkakamali. Dahil ayon sa teorya, ang mga pinahusay na dayuhan ay isa sa iilan na maaaring pumatay ng mga tao sa maraming antas. Kahit na ito ay isa lamang Levi 2 beta level na pinahusay na alien, sa sandaling magkaroon ito ng pagkakataong makalapit, posibleng gamitin ang malakas nitong kakayahan sa malapitang labanan upang pumatay ng isang Levi 4 na Delta level strongman. Kasama ng kanilang nakakatakot na sigla at kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, ang mga pinahusay na dayuhan ay naging mga pag-iral na walang sino man ang nangangahas na maliitin. Pagkatapos ng pagbabago, sina Liang Yu at Bailey Changqing ang kasalukuyang namumuno sa larangang ito. Ang panoorin silang lumalaban ay nakakatakot gaya ng panunood ng dalawang halimaw mula sa sinaunang panahon na naglalaban. Habang si Zhang Yi ay matamang nagmamasid, ang impormasyong ibinigay ng martial arts field ay biglang nagmula sa kanyang kagamitan. Pinili ni Zhang Yi na tanggapin ito dahil sa curiosity, at lumitaw ang isang asul na screen sa harap ng kanyang mga mata, na malinaw na ipinakita ang pagsusuri ng data ng dalawang mandirigma. Sumili ang pagtataka sa mga mata ni Zhang Yi. Minsan na siyang nakapunta sa martial arts arena, ngunit sa pagkakataong iyon ay bilang kalahok ito sa digmaan. Ngunit naisip niya na masusuri ng martial arts arena ang kakayahan ng mga estranghero. Kung tutuusin, talagang pinananatili siya nitong hulaan. Inikat din ni Yang Xingchen ang kanyang ulo at tiningnan ang data analysis ni Liang Yu at Bailey Changqing. May mga larawan ng dalawang tao dito, pati na rin ang detalyadong pagsusuri ng iba't ibang kakayahan. Liang Yu, isang taong may pinahusay na kakayahan. Armas, mahabang kutsilyo. Bilis, A1. Lakas, A1. Mga tip, S1. Superpower Index, 6,800 puntos. Evergreen, isang taong may pinahusay na kakayahan. Armas, mahabang stick. Bilis, A1. Lakas, A2. Tip, A2. Superpower Index, 7,200 puntos. Ang nasa itaas ay ang pangunahing data, at maraming komplikadong analytical data na hindi sapat upang ilista ng isa-isa. Medyo nagulat din si Zhang Yi. Hindi nakakagulat na masusuri ng mga unit sa antas ng distrito ang antas ng mga estranghero. Lumalabas na mayroon silang ganoong detalyadong pagsusuri ng data. Ano ang power index? Nagtanong si Zhang Yi tungkol sa matalinong sistema ng larangan ng martial arts. Hindi nagtagal ay sumagot ang martial arts arena kay Zhang Yi. Katulad ng combat power index. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang superpower, bukod pa sa combat type alien, mayroon ding mga auxiliary type, life type superpower, at iba pang uri ng superpower. Sa makatuwid, ang isang komprehensibong marka ay ibinibigay batay sa pagiging praktikal ng kakayahan. Sa madaling salita, ang ability index ay hindi eksaktong kapareho ng combat power index. Halimbawa, si Joe Kier. Ang kanyang kakayahan ay nagpapagaling. Kahit na umabot sa 10,000 ang kanyang power index, hindi kasing husay ng isang alien na may power index na 1,000. Ngunit para sa mga dayuhan na nakikipaglaban din sa mga uri, ang index ng kakayahan na ito ay malapit sa pagiging epektibo ng labanan.
Gayunpaman, hindi ito maaaring ganap na maitumba sa pagiging epektibo ng labanan dahil kailangan ding isaalang-alang ang pagpigil sa pagitan ng mga kakayahan. Nakaramdam ng kaunting pangangati si Zhang Yi sa kanyang puso at hindi niya maiwasang magtanong kung gayon, ano ang aking superpower index. Ang martial arts arena ay mabilis na nagbigay kay Zhang Yi ng data. 5,200. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi, napakababa ng superpower index ko. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya. Ang mga statistics na nakolekta sa martial arts venue ay mula sa nakaraang labanan nila ni Woody. Ngunit sa katunayan, hindi niya ipinahayag ang kanyang tunay na lakas sa harap ng Blizzard City. Sa makatuwid, ang index ng kakayahan na ito ay walang gaanong reference na halaga para sa kanya. Ang dalawang halimaw sa ibaba ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, at ang mabangis na hangin ng labanan ay tumaas sa langit na nagdulot ng mga nakakatakot na sigaw. Dahil sa curiosity, nagsimulang makipag-chat si Zhang Yi sa matalinong sistema ng arena ng martial arts. Tanungin sila tungkol sa dibisyon ng power index. Ang matalinong sistema ay nagbigay din kay Zhang Yi ng sumusunod na tugon. Levy 1 Alpha, Alpha, 1 hanggang 9. Levy 2 Beta, Beta, 10 hanggang 99. Levy 3 Gamma, Gamma, 100 hanggang 999. Levy 4 Delta, Delta, 10009999. Levy 5 Epsilon, Epsilon, 1 hindi alam. Ito ang mga antas ng mga superpower na kasalukuyang kinumpirma na umiiral ng mga tao, at ang pag-uuri ng mga superpower index. Sa madaling salita, ang lakas na ipinakita ni Liang Yu at Bailey Changqing ngayon ay nasa mataas na antas ng Levy 4 na combat effectiveness. Chapter 728. New Deputy Team Level. Matagal na nag-away sina Bailey Changqing at Liang Yu, ngunit walang pagkakaiba sa pagitan nila. Bagamat pareho silang puno ng kamay at walang tunay na laban hanggang kamatayan, ipinakita rin ng resulta na ito na ang potensyal ni Liang Yu ay lubos na napaunlad. Ngayon siya ay may lakas ng isang antas ng Vice Captain. Huminto ang dalawa sa kanilang mga kamay sa sobrang taset na pagkakaunawaan at bumalik sa kinatatayuan. Nagkusa si Bailey Changqing para purihin si Zhang Yi, hindi ko inaasahan na may ganoong master na nagtatago sa tabi mo. Ang lakas niya ay namangha ako. Kung hindi ako sinanay ng distrito, baka hindi ko siya kalaban one-on-one noong nakaraan. Ang mga salita ni Bailey Changqing ay hindi mahinhin. Ang ginagawa ni Liang Yu ay hindi pagtatanghal ng martial arts, kundi tunay na kasanayan sa pagpatay. Kahit sinong magsisilbing bodyguard sa lugar na iyon ay isang walang awa na tao. Kung ang buhay at kamatayan ay magwawakas, hindi siya siguradong matatalo niya si Liang Yu. Sinamantala lang nito ang paglilinang ng Jiangnan region sa mas mahabang panahon. Para naman kay Liang Yu, bago humingi ng tulong mula sa Deng Family Technology, madalas siyang lumaking barbaric. Tumango si Zhang Yi at tumingin kay Liang Yu, hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mga mata. Sa wakas ay mayroon na siyang mahusay na puwersang panlaban sa kanyang tabi. Nga pala, ang Ability Index System, naiintindihan mo ba ang bagay na ito? Tumingin si Zhang Yi kay Bailey Changqing. Ngumiti si Bailey Changqing at nagsabi, "Siyempre. Ito ang pagsusuri sa antas ng kakayahan ng distrito ng mga estranghero na gumagamit ng Artificial Intelligence System. Alpha, Beta, at iba pa, mayroon talagang malinaw na mga hangganan para sa paghahati ng mga antas ng kapangyarihan. Halimbawa, para sa Delta at Gamma, ang limitasyon ay kung kaya nilang makabisado ang kapangyarihan ng Symphagy. Kung tungkol sa Delta at Epsilon, ang limitasyon ay ang kapangyarihan ng kakayahan, kung ito ay umabot sa isang leap type na pagtalon. Para kay Epsilon, ang pinakapangunahing paghatol ay kung may kapangyarihan ang isang tao na sirain ang isang lungsod. Siyempre, para sa ilang mga dayuhan, ang index ng kanilang mga kakayahan ay ilalarawan ng mga tagapagpahiwatig ng iba pang mga dayuhan. Itinaas ni Bailey Changqing ang isang daliri, gayunpaman, ang simpleng pag-uuri na ito ay masyadong pangkalahatan. Hindi nito maipapakita ang tunay na kakayahan ng mga estranghero. Mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa antas sa pagitan ng bawat pangunahing antas ng dibisyon. Napakaraming taon na ang nakalilipas, iminungkahi ng mga eksperto sa larangan ng mutant ang konsepto ng index ng kakayahan. Iyan ang kasalukuyang pamantayan ng index ng kakayahan. Tumango si Zhang Yi, maaaring makita ng hitsura na ito ang antas ng kakayahan ng dayuhan ng mas intuitive. Nagtanong si Bailey Changqing, "Captain, alam mo ba ang sarili mong power index?" "Hindi ko alam."
Diretsong sabi ni Zhang Yi. Ngumiti si Bailey Changqing at nagsabi, ang pinakahuling update sa iyong ability index ay pagkatapos mong makumplito ang pagpatay sa 4 na miyembro ng Eclipse. Itinakda ng matalinong sistema ang iyong index ng kakayahan sa 8,200 puntos batay sa iyong record at kakayahan. 8,200 puntos, isang buong 1,000 puntos na mas mataas kaysa sa Evergreen. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi at nagtatakang nagtanong, maaari ko bang itanong kung ano ang superpower index ni Bayan Zhonwo at Deng Shentong? Totoong sumagot si Bailey Changqing, si Kapitan Bayan ay mayroong 9,100 puntos, habang si Deng Shentong ay may 9,300 puntos. Hindi napigilan ni Zhang Yi na tumawa ng mas malakas. Naisip ni Bailey Changqing na hindi nasisiyahan si Zhang Yi na minamaliit siya. Mabilis niyang ipinaliwanag, ito ay isang numerical na paghuhusga lamang at hindi maaaring ganap na may ugnay sa kapangyarihang labanan. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mga kadahilanan na tumutukoy sa tagumpay o pagkatalo sa larangan ng digmaan. Umiling si Zhang Yi. Hindi naintindihan ni Bailey Changqing ang ibig niyang sabihin. Hindi siya galit, kundi masaya. Oo, masaya lang. Kahit na siya ay naging kapitan ng pangkat ng pagsisiyasat, sa mga mata ng karamihan sa mga tao sa Blizzard City, ang kanyang lakas ay nasa pagitan pa rin ng mga antas ng Deputy Captain at Captain. Sa madaling salita, wala sa kanila ang talagang nakakaintindi sa lakas ni Zhang Yi. Hindi ba ito isang kahangahangang bagay? Mayroon din siyang hindi kilalang trump card. Nang maglaon pagkaalis ni Bailey Changqing, partikular na tinanong ni Zhang Yi si Liang Yu. Kung lalaban ka sa kanya, sigurado ka bang mananalo ka? Dahil sa paghatol na ibinigay ng matalinong sistema ng arena ng martial arts, ang index ng kakayahan ni Liang Yu ay mas mababa kaysa kay Bailey Changqing. Hindi direktang sinagot ni Liang Yu ang tanong na ito. Sinulyapan lang niya ang walang talam na mahabang pagsasanay na kutsilyo sa kanyang kamay at mahinang sinabi, wala sa kamay mo ang kutsilyo. Sa sumunod na panahon, bumuo si Zhang Yi ng plano sa pagsasanay para sa pangkat ng Tengo. Ang mga dating miyembro ng Black Robe Team ay nagsasanay gaya ng dati dahil hindi bumababa ang kanilang dami ng pagsasanay araw-araw. Ang pangunahing punto ay si Bailey Changqing, isang dating Yan Yunwei Lieutenant Colonel at Special Forces Instructor, ay magsasanay kina Zhang Yi, Liang Yu, at Yang Xingchen. Ang kailangang matutunan ni Zhang Yi at ng iba pa ay ang aktwal na pagtutulungang kinakailangan sa larangan ng digmaan, kabilang ang mga pangunahing taktika sa mode ng koponan. Ang mga profesional na sundalo ay tiyak na mas mahusay kaysa sa mga karaniwang katulad nila sa bagay na ito. Kinabukasan, natagpuan ng tatlo ni Yehi na gumaling pagkatapos ng paggamot kay Zhang Yi. Nakita nila ang lakas ni Zhang Yi at lubos silang kumbinsido. Nanguna si Yehi, at yumuko silang tatlo ng 70 degree kay Zhang Yi. Captain, patawarin mo sana kami sa pagiging masungit namin sa iyo. Umaasa kaming makiisa sa kampanya para kubkuban at sugpuin ang Eclipse Moon at ipaghiganti si Captain Deng at ang kanyang mga kasamahan mula sa Celestial Team. Tumingin si Zhang Yi sa tatlong taong nasa harapan niya nang walang sinasabi. Nakayuko silang tatlo sa 90 degrees na ganito sa buong 10 minuto. Kahit na ang mga mahusay na sinanay na mandirigma ay nasa ilalim ng mabigat na psikolohikal na presyon. Nang hindi na sila makahawak, ang malamig na boses ni Zhang Yi ay nagmula sa kanilang ulo. Kumbinsido ka ba sa parusa ko? Magtala ng malaking demerit at suriin ito sa publiko. Medyo matindi ang ganitong parusa kung minsan lang nahuli. Pero hindi naman natigilan silang tatlo. Naunawaan nila na sinusubukan ni Zhang Yi na itatag ang kanyang autoridad sa kanila. Ngunit kung gusto mong bumalik ngayon, kailangan mong tingnan ang mukha ni Zhang Yi. Mabilis siyang sumagot, kami ay kumbinsido. Mabilis niyang inalis ang pag-amin sa kanyang katawan. Ito ay isang napakahabang sulat ng paghingi ng tawad na may higit sa 10 pahina, lahat ay sulat kamay. Ito ang aking pagsusuri. Hindi binasa ni Zhang Yi ang kanyang pag-amin. Ang mga miyembro ng Tengu Squad ay isa sa panganib ang kanilang buhay at lalaban para sa karangalan ng bansa. Kaya malaki ang posibilidad na mamatay ka. Kung alang-alang sa tagumpay, walang pag-aalinlangan kung iaalay ang iyong buhay. Kahit na, gusto mo pa bang sumama? Ang ilang mga bagay ay kailangang sabihin ng malinaw ng maaga. Para pagdating ng panahon na hayaan silang mamatay, mag-iiwan sila ng dahilan para pag-usapan ng iba. Sabay-sabay na sinabi ng tatlong tao, hanggat kaya nating sirain ang Eclipse Moon, handa tayong ialay ang ating buhay.
Para sa mga mandirigma na ito na nasa larangan ng digmaan sa loob ng mahabang panahon, ang kamatayan ay hindi ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay nawalang pagkakataon na hugasan ang kahihiyan sa sarili, at ang isa ay kailangang mabuhay ng may panghihinayang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang pagkatalo ng Celestial Team ay naging isang malaking biro ang dating pinagmamalaki nila. Ang kaluwalhatiang nakakabit sa kanila noong nakaraan ay biglang lumabo, at madalas nilang marinig ang iba na nag-uusap tungkol sa pagkatalo ng Celestial Team sa Eclipse. Ang ganitong uri ng bagay ay simpleng kahiya-hiya para sa koponan na ang number 1 seed sa rehiyon ng kompetisyon at ang koponan na may pinakamataas na pag-asa para sa World Championship. Talo ito sa koponan mula sa Bubble Tournament ng No. 3 Division. Kaya naman, nagkaroon sila ng insomnia buong magdamag, at hindi na sila makapaghintay na mahanap ang taong lumaban sa buwan para makipaglaban. Mamatay man sila sa larangan ng digmaan, mas komportable para sa kanila kaysa mamuhay bilang duwag. Chapter 729. They are coming. Sa wakas ay pinili ni Zhang Yi na hayaan si Yehi at ang iba pang dalawa na bigkasan ang kanilang mga inspection sa publiko, at pagkatapos ay tinipon sila sa koponan. Kung tutusin, ang tatlong taong ito ay mayroon ding mahusay na mga kakayahan sa pakikipaglaban, at tiyak na sila ay gagamitin upang talunin ang Eclipse Moon mamaya. Gayunpaman, kahit na mayroon silang mga opinyon tungkol kay Zhang Yi sa kanilang mga puso, hindi sila maglalakas loob na suwihan siya sa larangan ng digmaan. Dahil doon, makatuwirang mapatay sila ni Zhang Yi. Sa mga sumunod na araw, pagsasanay ang naging pangunahing trabaho nila. Madalas makipag-ugnayan si Gao Changkong kay Zhang Yi para talakayin ang nilalaman ng magkasanib na operasyon noong panahong iyon. Para naman sa punong tanggapan, binibigyang pansin nila ang mga uso sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa lahat ng oras. Combat Command Center. Kalahating buwan na ang nakalipas mula noong huling kampanya laban sa Eclipse Moon. Sa loob ng kalahating buwan, gumawa ang punong tanggapan ng mga komprehensibong plano, naghihintay lamang sa muling paglitaw ng Eclipse. Personal na tinawag ni Zhu Xing ang Commander-in-Chief ng Donghai Region. Old Li, dapat alam mo ang nangyari sa ating rehiyon noon. Ang Ronin ay tumawid sa dagat. Ang iyong Donghai Region ay may pananagutan sa coastal defense, kaya ikaw din ang may pananagutan sa bagay na ito. Ang East China Sea Region ay orihinal na responsable para sa gawaing pagtatanggol sa baybayin sa silangang bahagi ng dagat. Ngunit pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang panahon ng mga barkong pandigma ng Yellow Karagatan ay pumasok, at ang mga ordinaryong hukbong dagat ay hindi na makapagpapanatili ng mga operasyon sa malalim na dagat. Sa makatuwid, ang rehiyon ng Donghai ay may pananagutan sa pagpapatrolya sa buong timog silangan na baybayin. Si Li Guangxiao, ang Commander-in-Chief ng rehiyon ng Donghai, ay hindi napigilan ang paghampas sa kanyang mga labi nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Xing. Lao Zhu, hindi makatwiran ang sinasabi mo. Ang ating depensa sa East China Sea ay pangunahing bantayan laban sa mga grupong pirata na biglang lumitaw sa mga nakapaligid na lugar, at bantayan laban sa iba pang puwersa ng rehiyon na maaaring maglunsad ng pagsalakay sa ating teritoryo. Ngayong paparating na ang Ice Age, wala na tayong masyadong manpower para matabyunan ang lahat ng butas. Imposibleng pigilan ang lahat ng maliliit na isda at hipon. Tumango si Zhu Xing. Alam ko. Ang inaalala ko sa pagkakataong ito ay dahil sa mga aksyon ni Eclipse, maraming puwersa sa ibang bansa ang magbabalak ng kasamaan. Kaya dapat mong bigyan ng higit na pansin ang iyong gawain sa pagtatanggol sa baybayin. Lalo na ang dakong timog silangan sa baybayin ng ating Jiangnan Region. Sinabi ni Li Guangxiao, hindi mo na kailangang paalalahanan ako, alam ko na ang bagay na ito. Ito ay isang emergency na sandali. Kung may lilito na fleet sa kalapit na tubig, direkta naming papaputok at lulubog ito kung ang aming babala ay hindi epektibo. Hindi namin sila bibigyan ng pagkakataong makarating. Dahil dito, ang East China Sea Region ay maaari lamang tumutok sa malalaking fleets. Walang gaanong lakas ng tauhan na hamarang sa bawat barko. Sa makatuwid, ang icebreaker ng Eclipse ay dumarating sa dagat. Biglang nagtanong si Li Guangxiao, Lao Zhu, narinig ko na ang kalahati ng Eclipse Moon ay nawasak mo, at ngayon ay wala ng bakas nito. Natatakot ba sila at nakatakas na? Ganito kayo, maghapong nagkakagulo. Kung may mangyari, nang aasar ang tono ni Li Guangxiao. Sila ni Zhu Xing ay matandang magkakilala rin. Nang makita ang pagkatalo ni Zhu Xing, medyo natuwa. Siya,
Ngunit ito ay isang biro sa pagitan ng mga matandang kaibigan at hindi mali siya. Hindi, alam kong babalik sila. Matigas na sabi ni Zuzing na may tuwid na mukha. I know those wolf cubs too well. Mas malaki ang ambisyon nila kaysa sa kanilang gana. Mababaliw ang mga lobo na ito sa tuwing makakakita sila ng dugo. Hindi nila bibitawan ang pagkakataon at patuloy na manghihimasok sa rehiyon ng Jiangnan. Hihintayin ko sila dito. Sumagot si Li Guangxiao, bueno, kaya mong hawakan ang mga bagay sa lupa ng mag-isa. Tungkol naman sa baybayin, haharangen ko ito. Hanggat natagpuan ang kanilang mga bakas, masisiguro kung hindi sila makakaalis sa pamamagitan ng dagat. Tulad ng naisip ni Zuzing, ang mga taong naglalaho sa buwan ay hindi kailanman sumuko sa pagsakop sa Central Plains. Umatras sila pagkatapos ng huling laban. Ang layunin ng pag-urong ay hindi lamang para gumaling. Ito ay upang gamitin ito bilang kapital upang manalo sa higit pang mga katulong at maglunsad ng mas malaking labanan. Sa itaas ng karagatan ng yelo, na puno ng hamog ang hangin sa umaga, na ginagawang hindi nakikita ang tanawin. Ang temperatura sa hangin ay nagpapalamig sa iyong dugo. Ang 4th Division ng Tianlong Pirates ay naglayag sa timog silangang dagat sa malawak na ambon. Patungo sa pinakamayamang rehiyon ng Jiangnan. Ang mga pirata sa barko ay may natatanging hierarchy. Tanging ang mga pirata sa antas ng kadra ang karapat-dapat na magsuot ng mga uniforme sa labanan, at sila ay mga lumang estilo pa rin mula sa mahigit 10 taon na ang nakararaan. Para sa mga ordinaryong pirata, maaari lamang silang lumaban sa makakapal na damit na koton. Ang kanilang magulo na buhok at pilikmata ay natatakpan ng makapal na yelong kristal, ngunit bawat isa sa kanila ay may hawak na balat at gumamit ng matapang na alak upang maiwasan ang lamig. Sa busog ng bangka, si Feng Wang Yuanren ay nakasuot pa rin ng parehong manipis na damit. Ang superpower na taglay niya ay nagpapahintulot sa kanya na makaligtas sa lamig. Sa oras na ito, may hawak siyang malaking itim na bukol sa kanyang kamay. Ito ay isang lumang satellite phone. Bagamat mukhang luma na ito, wala itong maraming modernong pag-andar. Ngunit ang pagiging confidential nito ay napakahusay, at maaari pa nitong harangan ang pagsubaybay sa satellite sa antas ng rehiyon. Moxie. Matapos makonekta ang tawag, isang malalim na boses ng lalaki ang nagmula sa kabilang linya. Hinihintay ka na ng Jiangnan region na dumating. Pinaikit ni Phoenix Inner ang kanyang mga mata. Oh, so anong klaseng tropa ang balak nilang gamitin para harapin tayo? Ito ay higit pa kaysa sa huling pagkakataon. Haha, nakakatuwa talaga. Lumingon si Phoenix Yuanren at tumingin sa likuran niya. Sa malawak na karagatang yelo, 12-dosenang mga barko ang hamampas sa mga alon at nagtungo sa mga baybaying lungsod sa rehiyon ng Jiangnan. Ang aking paghahanda ay medyo marami. Muling dumating ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Kung gusto mong manalo sa pagkakataong ito, kailangan mong tanggalin ang isang tao. WHO. Isang lalaking makakasira sa kapangyarihan ng iyong mga propesya. Ang mga mata ni Phoenix Yuanren ay naging nakakatakot. Iniisip niya ang taong iyon. Kung hindi dahil sa taong iyon, hindi magkakaroon ng ganoon kataas na casualty ratio ang kanyang team. Masasabi pa nga na kung hindi dahil sa pag-iral ng taong iyon ay matatakot sila dito. Matapos lipulin ng Celestial Team, maaari sana silang dumiretso at sakupin ang ilang lungsod sa lugar ng Central Plains. Sa pananaw ni Phoenix Yuanren, ang pag-iral ng lalaking iyon ay mas mahirap kaysa sa antas ng kapitan ng investigasyon sa Jiangnan region. Nasaan ang lalaking iyon? Pinaikit ng Phoenix Academy ang kanyang mga mata at nagtanong. Ngumisi ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang tanggalin siya. Sa susunod, kailangan mong. Tahimik na nakinig si Phoenix Inner sa sinabi ng lalaki. Lalong lumakas ang ngiti sa labi niya. Mukhang maganda. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng impormasyon ng paulit-ulit. Lagi na lang akong may tanong. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at makahulugang nagtanong. Sino ka at bakit mo kami tinutulungan? Baka kaaway ka rin ng Jiangnan region. Sandaling natahimik ang kabilang dulo ng telepono. Muling tumunog ang boses ng lalaki, importante ba ito? Hindi ka lubos na magtitiwala sa akin. Ikaw mismo ang magko-consider sa authenticity ng impormasyon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ikaw at ako ay may iisang interes sa pakikitungo sa Jiangnan region. Chapter 730. Action. Biglang huminto ang tunog mula sa Phoenix Courtyard. Nang matapos ang impormasyon ay umalis na rin siya tulad ng dati.
Biglang tumawa ng malakas ang Phoenix Academy. Nakuha nito ang atensyon ni Kenneth, ang kapitan ng 4th Division. Mukhang masaya ka. Lumingon si Phoenix Yuanren at nakangiting sinabi sa kanya, "Syempre tuwang-tuwa ako." "Oy, kaibigan ko, may magandang balita ako para sa iyo. Sa pagkakataong ito, maaari kang gumawa ng isang kapalaran. At kailangan kong baguhin mo ang direksyon ng paglalakbay." Pinaikit ni Phoenix Inner ang kanyang mga mata. Ang target ng pirata mong grupo ay napalitan na ng Tianhai City sa pagkakataong ito. Kailangan ko muna ng tulong mo para pumatay ng mahirap na tao. Malungkot na tumingin sa kanya si Kenot. Gusto mong harapin ko itong mahirap na tao. Inilagay ng Phoenix Academy ang isang daliri sa kanyang labi. Huwag kang kabahan. Medyo nakakalito para sa amin, ngunit maaaring hindi ito para sa iyo. At saka, dapat alam mo kung gaano kay-aman ang Tianhai City. Humalaklak si Kenot Ronan, totoo ang sasabihin mo. Kung ipapaalam mo sa akin na maglakas loob kang magplano laban sa akin, hindi ka na muling makakadaan sa rutang dagat sa buhay na ito. How dare you? Ikinalat ni Phoenix Yuanren ang kanyang mga kamay, ngunit isang bakas ng nakakainsultong pangungutya ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon, basta't sinusunod natin ang patnubay ni Mayumi, maiiwasan natin ang hukbong dagat at ligtas na makakarating sa kabilang panig. Kapag dumating ang oras na iyon, kung gusto mong makakuha ng isang bagay, mangyaring dambong ito ng malaya. Sa loob ng kalahating buwan, para makapaghanda para sa susunod na misyon na palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon, itinuon ng buong Blizzard City ang lahat ng pagsisikap nito dito. Ang Tengo Team at ang Samsara Team ay parehong nakatanggap ng nangungunang mapagkukunan. Sa loob at labas ng lungsod, ang tanging paksa ay kung kailan muling labanan ang Eclipse at ipaghiganti ang nakaraan. Sa oras na ito sa Blizzard City, ang pagpuksa sa Eclipse ay naging pinakamahalagang bagay. Upang makamit ang layuning ito, lahat ng iba pa ay pinipigilan. At nang gabing iyon, biglang nag-alarm ang Defense Department ng Combat Command Center. Lumilitaw ang isang kaaway malapit sa Jiangnan Region. Matapos matanggap ang balita, agad na bumangon si Zhu Xing sa kama at nagmamadaling pumunta sa Combat Command Center. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ng mga mandirigma ay agad na nasa lugar. Ang kabilang partido ay saisalakay sa gabi, at hindi sila hindi handa. Sumakay si Zhu Xing sa kotse at isinuot ang kanyang headphones para magsimula ng meeting kasama ang mga matataas na opisyal ng Combat Center. Saan lumilitaw ang kalaban? Nakakasigurado ka bang ito ay isang lunar eclipse? Sumagot ang ministro ng depensa, ang lugar kung saan nangyari ang abnormal na reaksyon ay nasa malayong Pampang, at ito ay hindi lamang isang lugar, kundi 3. Sumimangot si Zhu Xing at ngumisi, mukhang nagdala sila ng mga reinforcement dito. Di bale, lilipulin natin sila sa isang iglap sa pagkakataong ito. Ipinagpatuloy ng ministro ng depensa, lumato ang mga butas ng pagtatanggol sa mga lugar ng dagat sa labas ng Tianhai City, Linhai City at Huazhou City. Ang mga barkong ito ay nalampasan ang linya ng depensa ng hukbong dagat. Karaniwang hinuhusgahan namin na sila ang mga tao ng Eclipse. Gumamit sila ng propesya upang maiwasan ang pagpapatrolya ng hukbong dagat. Sinabi ni Zhu Xing na may malamig na mukha, magpadala ng mga drone para sa investigasyon. Matukoy man lang kung sino ang kabilang partido. Ang mga UAV ay may limitadong kadaliang kumilos sa napakalamig na temperatura at hindi maaaring makisali sa sobrang komplikadong mga misyon ng labanan. Gayunpaman, posible pa rin gumamit ng sarili nitong high-definition na camera para kumuha ng mga larawan ng mga sumasalakay na tropa. Sumagot ang ministro ng depensa, oo. Agad siyang nag-offline at nagayos para malaman ng mga tao kung sino ang sumasalakay na mga kaaway ng 3 linyang ito. Pagkatapos ay inutusan ni Zhu Xing ang kanyang sekretarya na si Lan Xincheng, ipaalam sa lahat sa Tengu Squad at sa Samsara Squad na magtipon kaagad sa Combat Center. Sa pagkakataong ito, ipagtatanggol natin ang kalaban mula sa labas ng bansa at hindi natin sila hahayaang gumawa ng kaguluhan sa ating lupain. Tumango si Lan Xincheng, naiintindihan. Si Zhu Xing, sa kabilang banda, ay personal na tumawag kay Li Guangxiao sa Donghai Region. Hiniling sa kanila na ipadala ang hukbong dagat upang mabilis na makarating sa paligid ng Linhai City, Tianhai City at Huazhou City upang harangan ang pag-atras ng kaaway. Sa labanang ito, lahat ng mga taong ito ay dapat patayin, at walang maiiwan. Kung hindi, ang mga sakuna sa rehiyon ng Jiangnan ay walang katapusan sa hinaharap.
Ang isang grupo ng mga tsikal na nagkukubli sa dilim ay susugod sa iyo ng walang pasensya. Sa gilid ni Zhang Yi, natutulog siya. Pero ang tunog ng communication device ay agad siyang nagising. Ang kanyang pagtulog ay palaging mababaw, at ang kaunting paggalaw ay maaaring gumising sa kanya. Pagkagising, tiningnan ni Zhang Yi ang oras, hating gabi na. Ang pangalan na ipinapakita sa satellite phone ay Lan Xingcheng. Kinuha niya ang phone at sinagot. Hi, Secretary Lan. Captain Zhang, paparating na ang kalaban. Mangyaring pangunahan ang mga miyembro ng iyong koponan sa Combat Command Center upang mag-assemble kaagad. Ngayong gabi, magsisimula na ang digmaan. Naging matalas ang mga mata ni Zhang Yi. Malapit na. Nang walang anumang dagdag na salita, agad siyang bumangon mula sa kama, nagbihis, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Bailey Changqing at hiniling sa kanya na ipatawag ang lahat ng miyembro ng koponan upang magtipon. Pagkatapos ay pumunta siya sa susunod na silid at ginaisang sina Liang Yu at Yang Xingchen. Nandito na ang mga taga-Eclipse. Humanda kaagad at magtipon sa combat center. Inaayos ni Zhang Yi ang kanyang kagamitan habang nagsasalita. Espesyal na ginawa ang uniforme ng labanan sa antas ng kapitan. Umaasa sa kanyang pakikipagtulungan kay Deng Yuanbo, humingi siya ng uniformeng pang-combat na kapareho ng estilo ni Deng Shentong. Ito ang pinaka-high-tech na produkto sa rehiyon. Ang suit na ito ay maraming nakatagong bulsa. Maaaring ilagay ang mga bagay tulad ng dagger, gamot, bala, bomba, at iba pa. Ito ay lumalaban sa mataas na temperatura at matinding lamig, at maging ang built-in na itim na suit ay ang pinakabagong modelo. Ang depensa at pagiging praktikal nito ay parehong top-notch. 2 set lang ng combat uniform ang ganito sa buong pamilya Deng. Ang suot ni Zhang Yi ay talagang ekstrang modelo ni Deng Shentong. Matapos maisuot ang kagamitan, muling tiningnan ni Zhang Yi ang malaking bilang ng mga armas sa magkaibang espasyo. Ang lahat ng mga armas ay nasa isang handa na estado at maaaring ilabas at gamitin anumang oras. Ang kaligtasan ng baril ay naka-on, at ang iba pang mga combat item ay nasa pinakamainam na kondisyon. Ginamit ni Zhang Yi ang pinakamaikling oras upang kumpirmahin ang kanyang mga armas at kagamitan. Sina Yang Xingchen at Liang Yu ay hindi nang ahas na magpabeya. Pagkaalis ni Zhang Yi sa silid, sinimula ng dalawa na ayusin ang kanilang mga sarili at suriin ang isa't isa. Para naman sa Wawa, dahil sa mga katangian ng pagbabago nito, walang angkop na armas at kagamitan para dito. Ngunit ang natural na balahibo nito ang pinakamahusay na sandata nito. Ang mga hayop ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga modernong tao sa labanan. Makalipas ang 15 minuto, lumabas ng bilya ang 3 tao at ang pusa. Madilim ang gabi, ngunit may daan-daang mga searchlight na nagniningning sa walang katapusang kalangitan sa gabi sa Blizzard City, na nagbibigay liwanag sa lungsod. May mga tao na mula sa Yan Yunwei na naghihintay sa labas, na may nakahanda na mga sasakyan para kay Zhang Yi at sa iba pa. Maraming tao ang sumakay sa kotse at umalis patungo sa combat center nang walang anumang paghinto sa daan. Hindi nagtagal nang ang sasakyan ay nagmamaneho sa pangunahing kalsada, natuklasan na ang iba pang katulad na mga sasakyan ay patungo din sa combat center. Ang mga miyembro ng Samsara Team, mga miyembro ng Tengu Team, pati na rin ang mga matataas na opisyal ng Yan Yunwei at ang mga matataas na opisyal ng Combat Command Headquarters ay lahat ay nagtitipon sa combat center.